Panginoon, maraming salamat po sa magandang ubanggang ito. Nawa po'y patnubayan niyo po ang aming pananambahan. Nawa ang banal na salita ay may sa puso at may gawa namin sa araw-araw. Ito po ang aming sang magdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ilaan natin ang sandaling ito sa pagsusuri ng ating sarili. Tandaan natin na ang Diyos ay di magdadaya ni numan. Kung ano ang inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Dalhin natin sa Diyos sa mga sandaling ito ang ating kahinaan at mga pagsasalangsang na nagawa sa laban sa Kanya at sa ating kapwa. Ihingi natin ang kapatawaran ang mga ito sa mahabaging Diyos ng patuloy na tumatawag sa atin na nagsisisi at magbalik loob sa Kanya. Inaanyayahan po ang bawat isa na tayo ay buong katapatan na dumulog sa Diyos ng paghingi ng kapatawaran sa ating mga nagagawang pagkakasala laban sa Kanya, maging laban sa ating kapwa. Tayo po ay matahimik na manalangin. At ang lahat po na ito ay aming idinudulog na may kapakumbabaan sa tanging pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na si Jesucristo na nagbibigay sa amin ng bagong puso at ng bagong espiritu. Amen. Mga kapatid, tanggapin po natin ang katiyakan ng kapatawaran na sinasabi ang ganito: pinawalang sala ng Diyos ang lahat na nakipagkaisa kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. Gayunman, dahil sa kagandahan loob ng Diyos sa atin, pinawalang sala niya tayo sa ating pagsalangsang. Dahil po dito sa katiyakan ng kapatawaran, nabigay sa atin, ang kapayapaan ay itinanim ng Diyos sa ating puso. At tayo po'y magsitayo mga kapatid, at ang kapayapaan mula kay Kristo ay ating ibahagi o magbatian tayo ng kapayapaan. Tayo po'y magsitayo. Give
Magandang umaga po mga kapatid. Isang mainit at mabanas na magandang umaga sa ating lahat. Bawal ang walang dalang pamaypay. Papawisang maigi, Bahagi po yan ng ating buhay na kapag iniinit ay nagpapaypay. Siguro darating din ang panahon sa ating iglesia na parang pangangailangan na ngayon ang aircon. Siya nga ba? Napatawa sila. It's not a luxury anymore. Parang cellphone. Nung bago-bago ang cellphone, para bang luxury, iilan pa ang mayroon. Pero ngayon ay hindi na luxury ang cellphone. It's a necessity na. So mga kapatid, tunghayan po natin ang mga balita ng ating iglesia sa umagang ito, na tayo sama-sama sa pagpupuri sa Diyos. Kahit napakainit ang panahon, masarap mag-stay sa mall. Sabi kagabi ay the other night yata, sabi ni Noli De Castro, hindi kaya nalulugi yung SM na nagiging palamigan na lang ng mga tao. Sila nagbabayad sa kuryente. Anyway, tayo po ay mainit man, binabanas man, ay tuloy ang ating paglilingkod at pananambahan sa umagang ito. So, a very, very hot welcome po sa bawat isa sa atin sa pananambahan ngayong umaga. Ngayon po ay ikalimang linggo ng pagdiriwang ng linggo ng pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesucristo at ikatlong linggo ng buwan ng Mayo. At ito rin po ang huling linggo ko dito sa ating iglesia. Dahil sa linggo po ay wala ako. Marami po mga manggagawang pastor ang nasa ika-10 General Assembly ng United Church of Christ in the Philippines na gagawin sa UCCP, Legazpi City. So, ang ating pong bagong pastor, bagong destino dito ay first Sunday of June ay naririto na. At tiyak ay naririto rin siya ng siguro yung mga huling araw ng Mayo dahil hindi siya sasama sa, hindi tiyak kung siya ay bibisita sa GA, si Reverend Marlino Vergara sa Monte. At bago po tayo tumuloy sa ilang bahagi ng ilang balita natin mga kapatid ay nais ko pong samantalahin ang sandaling ito upang magpahayag ng taos-pusong pasasalamat sa inyong pagtangkilik sa aking maikling paglilingkod sa inyong iglesia na hinihingi ko rin at the same time ng paumanhin ang aking malaking pagkukulang dahil sa malaki kong responsibilidad na dapat gampanan sa kabuuan ng Southern Tagalog Conference. Sa kahabagan at biyaya ng Diyos, lumipas ang ilang buwan na ako ay nagsisilbing nagmo-monitor at magsusupervise ng ating iglesia na matagumpay nating naisasagawa ang misyon na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kahanga-hanga po ang inyong iglesia na bagamat hindi ako nakatigil dito full-time, sa lahat ng gawain ay inyong ipinagpapatuloy ang mga nakatakdang gawain. Very active tayo sa mga gawain ng paglilingkod. Hindi lamang sa ganitong pananambahan. We even have prayer meetings na dinadaluhan natin. Ang ating Sunday school, iba't ibang level sa Sunday school sa pamamagitan ng BOSE. Meron tayong Vacation Church School, yung VCS ng mga bata, na tayo nagkaroon ng 13 centers para dito. Meron din tayong mga mission outreach, kagaya ng Bara. Meron din tayong paglilingkod sa pamayanan, kagaya ng prison ministry. So, tunay po na ating naisasagawa, naisapamuhay yung ating mga tungkuling tinanggap mula sa ating Panginoon. Hindi lamang dito tayo sama-sama, kundi sa mga gawain, maging sa labas ng iglesia. At maging sa mga pagsuporta sa mga gawain at functions ng kalakhan ng konferensya and even to the greater
body ng UCCP, tayo'y nandoon para sumuporta. Salamat po ng maraming sa inyo. At ganun din ang sabi ko po kanina, dun sa ating bagong chairman, at incoming and outgoing, pareho ko silang nakausap. Maganda na ang pagtatalaga natin ay ngayon. At the same time, kayo ay nakabarong and Filipiniana, mainit daw. Hindi bali, last Sunday ko naman. Ay di, nakita ko kayo na talagang groomed sila. Salamat po sa inyo. Ang ating pong ibang mga balita ay ang pagbati na maligayang kaarawan sa mga kapatid nating magdiriwang ng kanilang kaarawan. At ngayon po ay meron tayong mga kapatid na birthday nila. Sana narito sila. At nagpapasalamat sa Diyos. Si Jonathan Milo Pandes at si Jocelyn Salazar. Meron po bang naririto may birthday? Anyway, yung pong tatawagin natin, pakitindig lang po dito sa unahan. Sa 19, bukas, ang kapatid na Benhar Padillo. Sa 20, Ryan Reynoso at si Alice Umali. Tita Alice. Sa 21, si Dr. Esther Salvania. Narito ito. Si John Rudolph de la Cruz. Melanie Nicole Tierra. Sa 22, Nelia Lavadia. Heidi Naga, Lolita Olaveja. Sa 23, Renzo Leo Tanyada at Presi Rivera. May Presi Rivera din pala dito. Sa San Pablo po ay ang chairperson ngayon, kapatid na Presi Rivera. Sa 24, Adelfa Montilla, Ofelia Adversario, Zarina Ana Ramos, at Joyce Mangguba. Sa 25th, si Reverend Noel Suministrado, nasa Kalumpang po siya ngayon, si John Graymon Alpay, at si Phoebe Abelia, na nasa LA ngayon. So, inaanyayahan po tumayo. Si Dr. Salvania ay nagtatago. Siya, kapatid na, dito po tayo sa unahan. At pakinggan naman po ninyo ang pagbati sa inyo ng buong kongregasyon. Batiin po natin ang maligayang bati. Bati po sa inyong kaarawan. Dalangin po ng buong kapatiran ang isang mapagpalang buhay. Gayun din po mga kapatid, patuloy po nating isama sa ating mga panalangin, pampamilyang panalangin, pang-personal na panalangin, sa prayer meetings, ang ating mga malasakit sa mga kapatid nating nakatala dito na may mga karamdaman sa kanilang lupang katawan. Maaari pong kasama natin sa pananambahan, subalit nananatiling nangangailangan sila ng kagalingan mula sa sakit. Ang uulitin po natin na ika-10 General Assembly o pagtitipon-tipon ng lahat ng mga delegado mula sa iba't ibang konferensya sa buong Pilipinas ng UCCP ay gaganapin po sa May 24 to 28. And palagay ko po ay sa last Sunday ay wala din si Pastor Charlene sa ating piling dahil siya po ay miyembro ng choir ng Union Theological Seminary at sila ay aawit doon. At ako man po ay nandoon din pero hindi po ako aawit doon. Ako po yung makikinig lamang. So 23 po ay nandoon na kami ni Pastor Noel dahil meron na po kaming advance meeting doon. Ganon din po mga kapatid, ang ating pong mangunguna po sa susunod na linggo
Ito po ay anniversary naman ng buong UCCP, 66th year. Ang liturgist po ay kapatid na Glenn Dalion at kapatid na Mark Lavaro. Ang mga donors po dito, flower donors, ay maaari pong magkaloob ng bulaklak ang mga celebrant for these days. Ngayon pong araw-araw na ito, mga kapatid, ay makakaroon tayo ng pagtatalaga ng mga bagong pamunuan ng opisyales ng konsilyo ng ating iglesia, kasama ang mga bagong halal na kaanib ng iba't ibang lupon. Nandito po sa ating balita. At kung nais po nating matingnan o malaman ang official result ng ating halalan noong nakaraang linggo, nandun po sa bulletin board sa ibaba. Salamat din po sa ating mga CRO, kagaya ng CWA at CYF, na sila ay nagkaroon na ng paghalal ng kanilang opisyales para sa next EY. So, marahil po ay si Reverend Samonte na ang magtatalaga sa kanila para sabay-sabay ang lahat ng CRO. Magkakaroon po ng team building session ang ating mga nasa paaralan sa McGill Memorial School, ang school board, ang mga teachers and staff. Kung sino man po ang nandirito ngayon, nakasama ng school board, teachers and staff, ay meron po kayong team building sa May 23 and 24. Overnight po ito. Salamat po sa kapatid na Esme. Salamat po sa mga kaloobong kurtina para sa ating pastoral house. Talagang yan ang iglesia mapagmalasakit sa manggagawa. Handang-handa na po ang ating pastoral house. Bagong repair, newly painted, may bagong kurtina, at inaasahan nating yung mga kagamitan doon para sa ating magiging bagong pastor ay ating may i-provide. Ang ating pong pastor ay binatang binata. Kaya marami po tayo ditong kadalagahan. Ay pwede po na maging taga-Lucena ang ating pastor. Okay po ba yun sa inyo? Magiging taga-Lucena si Pastor Ino. Huwag muna kayong tumingin sa kung sinong dalagaan nandyan sa malapit sa inyo. Mga kapatid, patuloy po tayong nag-aanyaya na nangangailangan tayo ng music director para sa ating koro ng iglesia. Ganon din po ay maganda po na nailagay dito sa ating McGill Bulletin ang paanyaya sa pagsasalang-alang na magabay sa pagsamba. Ang lahat po ay hinihikayat o ini-encourage na magsuot ng Sunday dress. Ano po? Dahil hindi po ito mall at hindi po ito beach, na yung sinusuot natin doon sa beach ay sinusuot sa pananambahan. Salamat po sa ating pagsunod sa paanyayang ito. Ugaliing dumalo sa mga itinakdang oras ng pananambahan. Kanina po'y nabanggit sa Sunday School class na isa sa ating ginagawa ng pagiging obedient sa Diyos ay ang pagdating ng wala sa oras. Tama po ba yun? Kasi do not come on time. Please come before the time. Kaya, wala sa takdang oras. Bago dumating ang takdang oras, ay tayo ay dumarating na. Panatilihin po natin ang katahimikan sa loob ng simbahan, iwasan po ang pakikipagkwentuhan sa katabi, at ihanda ang sarili para sa pananambahan. Ang ganda naman itong paalaala, mga kapatid. So, dagdagan po natin ang paalaala, every time na magsimula na pong tumugtog ang ating organista, ay yun po'y panimula ng pananambahan. At ganun din po ang pagtatapos po ng pananambahan, sa sandaling ang pastor, ang patnugot at ang koro ay nandoon na po sa hagdan. So, that's the only time na tayo po ay tatayo. Dahil pagkatapos po ng 3 amen or kakanta ang panghuli ang koro, yun po ay binibigyan pa tayo ng pagkakataon sa ating buhay na magkaroon ng pansariling panalangin. Kaya po naunang bumaba ang pastor, ang patnugot at ang koro, and then saka po tayo. Salamat po sa kasiglahat kasipagan ng ating mga kabataan
Naging matagumpay po ang kanilang gawain kahapon, na tawag nila ay Youth Jam. Alam nyo, nung araw, ang tawag namin sa ganyan ay Jam Session. O, yung mga kasing edad ko dito, alam nila yon. Pag sinabing Jam Session, pagsasama-sama ng mga kabataan. So, Youth Jam. Sila po ay nagsagawa nito kahapon ng 1 o'clock to 6 p.m. Mahigit pong 50 kabataan ang dumalo, kasama ang iba't ibang lokal na simbahan dito sa Lucena. Pinasasalamatan po natin ang ibang mga group of believers tulad po ng Calvary Day Spring, ng Touch Christian Church, ng kabataan mula sa Christ the Living Stone Fellowship, ang kabataan sa St. Michael Archangel Church, at of course, ang ating kabataan dito, na tayo po ang host dito. Salamat po sa ating iglesia at sa mga kabataan sa inyong kasiglahan. So, maging ang mga kabataan ay nagpapasalamat sa ating lahat sa pagsuporta sa kanila. So, mga kapatid, yan po ang ilan nating balita sa mga kaganapan at magiging kaganapan ng ating iglesia. Sama-sama po tayong dumulog sa Diyos, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Sandali po nating itutungo ang ating ulo. Damhin ng bawat isa ang banal na presensya na mapagpalang Diyos, samantalang tayo ay nananalangin. O Ama naming banal na sumasalangit, sa umaga pong ito, bagamat ang aming lupang katawan ay hindi komportable ang pakiramdam dahil sa mainit na panahon, nananatili, O Diyos, na ang aming puso ay nag-uumapaw sa kagalakan ng paghahandog ng pagsamba, pasasalamat sa iyong kabanal-banalang pangalan. Pinasasalamatan namin ang iyong pagkilos sa buhay na patuloy mo po kaming binibigyan ng buhay at kalakasan, maging ng ikinabubuhay namin, sapagkat tunay nga na ikaw ang nakatatalos ng aming mga pangangailangan sa aming buhay, sa pang-araw-araw na takbo ng aming paninirahan, pakikibaka sa mundong ito. Salamat po, O dakilang Diyos, sapagkat ang aming mga puso ay inuukitan mo ng katapatan, binibigyan mo ng kadalisayan ang aming pananampalataya, upang sa ganoon, maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan ang aming pagsambang ito. Ang aming mga panalangin, ang aming mga awitan, maging ang pagtalos namin sa kahulugan ng iyong banal na salita. Maging kaaya-aya nawa ang lahat ng gawain ito sa iyong banal na paningin, O Diyos. Ikaw po ang nakababasa na nilalaman ng aming puso. Ikaw ang nakababasa sa nilalaman ng aming kaisipan at lahat sa aming buhay. Sumasamo kami sa sandaling ito na sa pagbasa mo po sa aming pagkatao, na ay anuman ang makita mo sa aming puso na karumihan, sa aming kaisipan, na hindi kaya-aya sa iyong banal na harapan. Gawaran mo nawa kami, Panginoon namin Diyos, ng kalinisan. Hindi lamang malinis na puso at kaisipan ang aming hinihiling na ipagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, kundi bigyan mo po kami ng kadalisayan sa pamamagitan ng iyong mapagpalang pagkilos sa aming buhay, na ipapahintulot mo ng iyong banal na presensya ay madama ng bawat isa sa amin. Sapagkat pinagkakaloob mo ang katiyakan ng kapatawaran, na magbubunga ito sa aming buhay ng katiyakan ng bagong buhay, ng pagiging isang bagong nilalang, sapagkat kami ay na kay Kristo na.
Salamat po, O dakilang Diyos, sa pagkakataong ito na kami patuloy binibigyan ng kalakasan ng pagnanais ang dumako sa iyong bahay-sambahan. Salamat po, O Panginoon namin Diyos, sapagkat binibigyan mo kami ng pagkakataong makaawit. Marinig namin ang iyong banal na tinig sa pamamagitan ng pananambahan. Loobin mo pong ang aming mga karanasan ng pagpapalago, pagpapayabong ng aming pananampalataya. Hindi namin sasarilinin ang aming mga karanasang ito. Bagkus ito ay aming sasabihin, ibabahagi, ikukwento namin sa iba. Upang sa ganoon, kami ay magsilbing halimbawa sa kanila. Makita nawa nila sa aming buhay ang ganap na kaligayahan, ang tunay na kapayapaan sa pamamagitan ng pagdama ng pananahanan mo sa aming puso. Hindi man kami magsalita, makikita ito sa aming buhay, O dakilang Diyos. Sumasamo kami sa iyo sa umagang ito na ang lahat ng aming gawain ay tanggapin mo po. Lalo pagtatalaga ng bagong pamunuan ng konsilyo ng iglesyang ito, ng iba't ibang lupon. Samahan mo nawa kami, O Panginoon namin Diyos. Tulungan mo pong ang bawat isa sa amin ay kaming makahandog ng aming buhay, ng aming kakayanan, ng aming karunungan, ng aming kalakasan. Kami man ay opisyales o hindi. Lahat kami ay mayroong bahagi sa iyong ministeryo. Tulungan mo rin kami, O Panginoon, na matalos namin kung ano ang aming kakayanan na maaari naming ibahagi sa ikayayabong at ikalalago ng iyong gawain dito sa aming iglesia at dito sa sangkalupaan. Sumasamo rin kami sa iyo, O Panginoon namin Diyos, na mapagpala. Napagpalain mo rin ang iba pang mga iglesia, ang iba pang mga simbahan na nagsasagawa ng ganitong pananambahan. Ikaw nawa ang matanghal. Ikaw nawa ang bibigyan ng papuri at pagluwalhati. Hindi ang sino paman sa amin, O Panginoon. Sapagkat ito ay magdudulot sa amin ng pagiging mapagpakumbaba na kung saan ang banal mong pangalan ang itataas. Sumasamo kami sa iyo ng buong katapatan, O Panginoon namin Diyos, na aming inaalaala sa sandaling ito ang mga anak mo na hindi namin kasama sa pananambahan. Higit sa lahat ay ikaw ang nakatatalos ng kanilang mga kadahilanan. Maaaring sila'y nasa banig ng karamdaman. Idampi mo nawa sa kanila ang iyong mapagpala at mapagpagaling na kamay, O dakilang Diyos. Kinikilala namin ikaw ang dakilang manggagamot na nagbibigay ng kagalingan, nagbibigay bisa sa mga gamot na inilalapat sa kanila. Ikaw ang nagbibigay ng pag-ibig at pagmamahal sa mga taong kumakalinga sa kanila at nagiging daluyan ng pangangalaga para sa mga kapatid namin may karamdaman. Maaring ang kadahilanan, O Panginoon namin Diyos, ay kinakailangan nilang dumako sa paghahanap buhay. Ikaw po ang higit sa lahat ay nakauunawa ng kanilang pangangailangan. Pagpapalain mo rin nawa sila, O Panginoon, at isang dakilang pagpapala na ipagkakaloob mo sa kanila. Kaya makasama namin sila sa mga iba't iba pang gawain ng pagsamba at paglilingkod at sa aming kapwa. O mapagpalang Diyos, ang mga programa ng iglesyang ito ay amin pong ipinagkakatiwala sa iyong kabanal-banalang pangalan. Hindi kami magtatagumpay kung ikaw ay wala sa lahat ng gawaing ito. Hindi namin kakamtin, O Panginoon, ang biyaya ng katagumpayan sa lahat ng aming pinagpapagalan kung ang aming isinesentro ay ang aming sarili. Nararapat na ikaw o maging sentro ng lahat ng aming kahabagan mo kami, O Panginoon, na ang aming panalangin ay maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan at kami buong pagtitiwala
Inasamo ang lahat ng ito sa iyo, sapagkat talos namin na bago pa namin buksan ang aming mga labi upang kami manalangin. Alam mo na ang lahat ng ito, O Panginoon namin Diyos. Ikaw po'y tumutugon na ayon sa iyong banal na pamamaraan, ayon sa iyong banal na panahon, ayon sa iyong banal na kalooban. O Diyos na mapagpala ang lahat ng ito ay aming idinudulog na may kapakumbabaan at katapatan sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang nais ng Diyos ay kusang pagkakaloob, tunay na pasasaganain kayo sa lahat ng bagay higit pa sa iyong pangangailangan.
Maraming salamat po sa biyayang pinagkakaloob niyo po sa amin. At patuloy niyo pong patnubayan at pagkalooban ang biyaya, ang mga kamay na nagkaloob. Nawa po ito ay magamit sa pagpapalago at sa pagpapalaganap ng inyong ministeryo dito sa lupa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo, samantalang dinirinig ng bawat isa ang pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay Juan, pangkat 10, talatang 22 hanggang 30. John chapter 10 verses 22 to 30. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdirawang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo nang tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Idagdag nawa ng dakilang Diyos ang pag-ibig at kapayapaan sa ating mga